Tuwing umaga, abala ang mga murang katawan na magkakapatid na ito sa pagbabanat ng buto bago pumasok sa eskwela. Gumigising sila ng maaga para mag-ani ng mga gulay na ibebenta sa pamilyang malapit sa bayan nila. Kabilang sila sa 30% o 3 sa bawat 10 batang Pilipino na kailangan munang magtrabaho bago pumasok sa eskwela. Video pa nila yung Ayan na. Sa 7 magkakapatid, 4 lang silang napapag-aral ng kanilang mga magulang. Si Ivy ang pinakabata sa kanila. Sinusunda naman siya ni Jeffrey, Romy Ben at ng kuya nilang si Benji. Silang lahat hanggang ngayon pare-parehong nasa grade 1. Kaya hindi ko napag-aral yan kasi wala akong pera, wala akong pang masahit pa lang nila. Kasi yung papa nila walang trabaho. Ako lang naghahanap buhay. Grade 1 din ang natapos ng kanilang bagong panganak na ina. Animoy minamana ng bawat miyembro ng pamilya ang kamangmangan na nag-aanak naman sa ilang henerasyon ng kahirapan. Hindi ko rin natapos yung pag-aaral ko sa grade 2. Mag-grade 2 na rin ako, hindi ako nakapagtapos kasi wala na akong magulang. Pinipilit kong kumayod para mabuhay sila. Sana makapagtapos man lang. Ang panganay na si Benji, 12 taong gulang na. Pero 6 na ulit na siyang tumutungtong sa unang baitan ng elementarya. Sa hirap daw kasi ng kanilang buhay sa ilalim ng tulay, mas pipiliin muna niyang magtrabaho para maitawid ang gutom ng pamilya kaysa pumasok sa eskwela. Siyempre, wala po kami makain. Kung hindi po kami nagtinda. Ano yung binili mo? Ha? Ang agahan ng pamilyang ito, tanghalian at hapunan na rin nila. Ang problema sa kanya, laging absent. Wala talaga siyang time na talagang to stay the whole day in school dahil nagtitinda siya. So sabi ko sa mama niya, ano kaya kung patigilin nilang natin si Benji to work full-time na lang sa kanya, tapos yung mga kapatid na lang niya ang para baka sakali ka ako na doon sa 3, kasi off school age niya yung 3, sila na lang ang papasukin natin para sa ganon, isa man lang siguro sa 3 na yun may matuto. Kapag mahirap kang ipinanganak, ang tatay mo mahirap, ang lolo mo mahirap, kapag walang edukasyon, yung magiging anak mo mahirap din. Kasi nga, yung mga trabahador, hindi sila nakaka-move up kasi wala silang opportunity for better education. Sinasalamin ni Benji ang isa sa pinakamabigat na problema ng edukasyon sa bansa. Ang mataas na bilang ng dropout rate sa elementarya. Ang Batasan Hills Elementary School, kung saan sila'y nag-aaral, ay kabilang sa 5 may pinakamalaking bilang ng dropout sa Kalakhang, Maynila. Kahirapan ng buhay ang pangunahing dahilan kung bakit tila isang mailap na pangarap para sa maraming Filipino ang paggamit ng edukasyon. Sa loob ng halos kalahating dekada, nakakabahalang hindi na bumaba pa ang bilang ng mga estudyanteng Filipino na tumitigil sa pag-aaral. Para mabura ang kahirapan, edukasyon daw ang kailangan.
Pero paano ito maisasakatuparan kung salat na ang ating mga eskwelahan? Mababa pa rin ang enrollment rate ng mga batang Filipino kumpara sa target ng gobyerno. Ha? Sulat niya po ito? Ba, magaling ka pala magsulat, ha? Oh, magaling, oh. Oh, sige, handa ka na. Ikaw, magbihis ka na. Ano yan? Paano yan? Halika, tali na natin. Dito, halika. Taliin na natin. Dito ka. Ate, mag-uumpisa na kami umalis dahil baka maliit pa sila. 2:00 ang pasok nila. Handa ka na, di ba? Handa ka na. Handa na rin ang mga bag nila. Handa ng lahat. Pagsabak sa eskwelahan. Tara! Kung madalas lumiban sa klase ang kanilang kuya, ganado naman sina Jeffrey at Romy Ben sa pagpasok sa eskwela. Naglalakad ng 2 oras ang magkapatid papasok sa kanilang paaralan. Segunda mano ang uniforme at ang ilang gamit ng magkakapatid sa pag-aaral. Bakit gusto mo makatapos? Para makasakay ng barko. Para ano? Para makasakay ng barko. Makasakay ng barko. Saan mo gusto pumunta? Hindi ko alam. Ano ba kalayo? Napasukan natin. Arekcho, ayun na kita school. Malaki. Sa daan papuntang eskwelahan, Yan. Andun. nakasalubong ng magkapatid na Jeffrey at Romy Ben ang kanilang kuya Benji. Oh. Di ba yan yung kapatid nyo? Chop! Yan na. Yan na si kuya. Ano kuya? Kamusta school? Kamusta? Okay lang. Kuya. So, Jeff, bakit nasa kanya yung sapatos? Ikaw ayaw mo? Ha? Ano na? Tapos sa pumasok? Ha? Sa maliit nilang mga hakbang, tila napakalayo pa ng edukasyong nais nilang makamtan. Ang problema ay hindi congestion lamang at kulang sa classroom. Ang problema ay urban problem. Kaya ang isang programa rin natin na pero matagalan nito, Mike, yung kailangan natin magtayo tayo ng sapat na classroom at kalidad na edukasyon doon sa mga probinsya. Para makita ng magulang, ay maganda pala naman ang serbisyo ng gobyerno dito. Hindi ko na kailangan palang dalhin sa payatas at magtrabaho sa payatas. Paaralan daw ang pangalawang tahanan ng mga bata. Pero maging ito ay isang malaking problema tuwing pasukan. Kahirapan, naging hadlang sa kabataan upang ang kinabukasan ay tuluyang kalimutan ng ilang kababayan na walang edukasyon. Nang dahil sa kahirapan, pinako ang ambisyon. Taon-taon na lang, sumasalubong ang malaking bilang ng mga kulang na silid-aralan. Ay tuluyang kalimutan ng ilang kababayan. Dahil sa mahigit 100,000 ang kulang natin mga teachers, isinasagawa lalong-lalo na dito sa Metro Manila ang tinatawag nating triple shifting system. Ibig sabihin, may 3 klase na nagaganap sa isang classroom bawat araw. Ang Barangay Payatas B Elementary School sa lungsod ng Quezon, 2 shifting naman ng klase ang ginagawa kada araw. Ang mga bata sana magkaroon ng mas malawig na panahon sa paaralan. At minsan, 3 shifts ang mga bata, di ba? 3 oras lang sila sa paaralan. Ano yung matututuhan nila? Alam nyo bang halos 2 basketball court lang ang sukat ng buong eskwelahan? Pero may 5,000 estudyanteng naka-enroll dito. 46 lang ang tinatawag na ideal pupil to classroom ratio ng DepEd. Pero ang mga klase sa 2 shift, umaabot ng 70 hanggang 80 estudyante. Sa ngayon, dahil ang ng DepEd, accept all, so wala nang control ang enrollment. Hindi tuloy maiwasan, magsiksikan sila na parang mga sardinas sa loob ng lata. Kulang din kasi ang mga upuan na isa pang malaking palaisipan taon-taon kung bakit tila hindi masolusyonan. Sa sobrang ingay at pagsisiksikan ng mga estudyante, ano ang makakagarantiyang may natututunan pa sila sa klase? Kamusta ho kayo? Hindi ba
pagkatapos ng araw, nahihirapan kayo dahil sa sobrang lakas ng ginagamit yung boses. Mahirap po talaga kasi ito nga, gaya na itong namin, yung classroom namin dito kami sa labas. So lahat ng ingay na namin dito, tapos mainit. Pag mainit, talagang sobrang init dito. Pag umulan naman, binabaha talaga kami dito. Nakarating na sa eskwela ang magkapatid na Jeffrey at Romy Ben. Pero sa dami ng mga problema ang pinapasa nila mula bahay hanggang eskwela, tila walang katiyakan kung bukas o makalawa, makakapasok pa sila. 7 taon nang binabaha ang lugar nila sa lungsod ng Malabon. Kaya kailangan magbangka ng mga residente dito. Explain your answer now. Explain your answer, Angelica. Ang grade 6 na si Angie, wala raw balak huminto sa pag-aaral. 12 divided by 6 times 2 plus... Para kumain ng lola. Sa kabila raw ng hirap ng buhay ng kanyang pamilya, sinisikap niyang mag-uwi ng matataas na marka mula sa eskwela. Maya-maya. Sa mga average na ng grade 2, walang bumababa sa 85. Wala. Pinakamababa ay 86. Sabi ng teacher niya, okay raw si Angelica. Mismo teacher na sabi sa akin, sobrang proud ko na, nanay ako, di ba? Para yung pagod mo, hindi mo naramdaman. Pag college mo, anong kurso ang gusto mong kunin? Siguro po yung drawing po ng mga damit. Parang fashion designer. Fashion designer. Para sa ilang mga bata, ang simpleng pagpasok sa eskwela ay isang araw-araw na pakikibakan. At sa lahat ng ito, iisang bangka ang kanilang sasakyan tungo sa mahirap abuting karunungan. Ayaw kong matulad siya sa akin, sir, dahil wala akong pinag-aralan. Gusto ko na makatapos siya para pagdating ng panahon, hindi siya matulad sa akin, na naglalaba lang. Mahigit 100,000 guro sa mga silid-aralan. Matagal na nating alam na may ganitong problema pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo natututo.